tapos na ba ang trabaho nila or sumusuko na? Dahil sa under pressure sila ng maraming nasasangkot sa katiwalian o mismo mga kakampi ng gobyerno. Ang tinutukoy ko po ay ang Independent Commission for Infrastructure na binuo sa magitan po ng Executive Order number 94 ni Pangulong Marcos para mag-imbestiga sa lahat ng mga posibleng anomalya sa flood control scam, panagutin, kasuhan, ang lahat ng sabit dito. Dahil yan ang gusto ng Pangulo at gusto ng taong bayan. Pero ito't hindi pa tapos, ay dalawa na pong commissioner ang nag-resign. Chairman na lang ang natitira ngayon, si Chairman Andy Reyes Jr. Matapos naunang umalis noong 15 ng December, si Commissioner Singson. At hanggang 30 na lang, itong si Commissioner Rosana Pajardo. So hindi na ngayon yung commission kasi isa na lang. Ay si Asurin at yung ibang opisyal dyan, hindi naman member, hindi naman po yan commission. Ang commission 3 lang eh. Anong nangyari? So, kaya nga ang tanong, tapos na ba ang trabaho nila? Hindi pa. Marami pang dapat imbestigahan. Marami pang kaduda-duda sa napakaraming project na hindi natuloy, maraming project na substandard, maraming pera, bilyon, trilyon ang nawala sa pera ng bayan. Kaya dapat magpatuloy pa. Yung pagre-resign ng dalawang commissioner, may mensahe yan. Baka may pagkukulang ang mga dapat nagbibigay ng suporta. O baka dahil sa tindi ng anomalya, marami ng death threat o pananakot na sila'y natatanggap personal para sa seguridad nila at seguridad ng kailang pamilya. Yan ang isa sa mga dahilan ni Commissioner Singson kaya siya nag-resign. Parang bakit daw kung magpapakabayani rito, yung pamilya naman ay nakasalalay ang seguridad. Posibleng isa rin yan sa problema ni Commissioner Pajardo kaya siya nag-resign. Hindi lang pwedeng sabihin dahil halos tapos na sila. Hindi pa. Halos nagsisimula pa lang. Yan ang aking paniniwala. Kasi wala pa naman na ipapukulong eh. Wala pang nakukulong ni isang politiko. Paano magiging tapos na? Nagrekomenda at nagrefer lang sila sa Office of the Ombudsman. Yung sapat na pagpapatunay sa mga kasong plunder, corruption, malversation, bribery, ay hindi pa ho malinaw yun. Marami pang dapat imbestigahan, marami pang dapat gawin. Pag itinigil kasi ang operasyon ng ICI, meron pa kayo tayong pag-asa na mapanagot ang mga taong nasa likod nito. Kaya ba ng DOJ ang trabaho? Kaya ba ng Ombudsman ang lahat ng itong investigasyon? Huwag natin kalimutan, ang Ombudsman, independent, hindi yan pwedeng utusan ng kung sino-sino. Independent body yan. Ang DOJ, DPWS lang ang pwedeng utusan ng Pangulo, utusan ng kahit sino para mag-imbestiga. Dahil yan ay Executive Department. Ang Ombudsman hindi. Kung mabilis sila o mabagal, nasa kanila yon. Dapat ang ICC ay nandyan pa rin at maging malakas. Pero ngayon, pilay-pilay na nga dahil iisa na ang natitira. Anong mangyayari dyan? Kaabang-abang talaga. Dapat palakasin pa. Dapat mag-imbestiga pa sila. Ano ang inyong masasabi yan? Samantala, sunod na ating balita, magandang balita ito, although binabanatan ng iba, para sa akin, okay na yan. Bagong General Manager ng Metro Manila Development Authority, si dating PNP Chief, General Nick Torre III, Nicolas Torre III, ang humuli kay Kibuloy at kay Duterte. Pero di nagtagal sa PNP, as PNP Chief, tinanggal. Ngayon, itinalaga ng Pangulo bilang General Manager ng Metro Manila Development Authority. So, Metro Manila ang kanyang haharapin. Maraming problema. Traffic violation, illegal parking, double parking, peace and order na yan. Kung ano-ano pang problema sa Metro Manila, yan ang kanyang haharapin. Siya na po ang maghahawak niyan.
Sa tingin nyo magtatagumpay si General Torre? Metro Manila Mayor ang nagpapatakbo, Metro Manila Council ang nagpapatakbo sa Metro Manila Development Authority. Siya ay number 2 sa MMDA kasi yung chairman ang powerful dyan, yung chairman ng MMDA. Siya as general manager, pangalawa lang sa mataas na opisyal ng MMDA. Magkasundo kaya? Maging parehas kailangan silang matapang sa pagpapatupad ng batas. Kuminsan kasi ang MMDA pag may ginagawa, ayaw ng mayor. Pero Metro Manila Council, Metro Manila Mayor ang papatakbo. May control sa MMDA. So maraming challenge yan. Okay? Metro Manila, sentro ng kapangyarihan ng gobyerno at pribadong sektor. Pinakamaraming tao ang Metro Manila kumpara sa buong Luzon, buong Visayas, Mindanao. Ibig sabihin, by region, pinakamalaki ang National Capital Region sa dami ng tao. Kung malalaki ang mga probinsya, kakaunti ang tao, mas matindi itong 16 na city, isang bayan ng Metro Manila na nandito ang lahat. Kaya malaking trabaho. Good luck, General Torre III. At kung nagawa mo ang marami nung ikaw ay pulis pa, mas marami kang magagawa sana dito sa Metro Manila. Pag nalinis mo at napatino ang mga tao sa Metro Manila, nabigyan ng disiplina ang mga taga Metro Manila sa pagsunod sa mga batas, trapiko, sa garbage, infrastruktura. Alam nyo, marami rin abusado sa paggagawa ng mga business dito sa Metro Manila, kaya nawawala at nasisira ang mga kanal, daanan ng tubig at iba pa. Naku, maraming abuso rito. Pero kaya ba? Sana kayanin. Pag nagtagumpay si General Torres sa Metro Manila, na-develop ito at naayos ito, pwedeng gawin ito sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga region, mga probinsya, para magkaroon ng major development. Parang ipapakita at kung kayang ipakita ni General Torre at ang chairman ng MMDA ang malaking pagbabago, yan ang aasahan natin. Kailang matinding pagsubok yan, maniwala kayo. Kahit local position yan, national ang dating, kasi Metro Manila. Ganun po. Nandito ang lahat sa Metro Manila. Matitino, abusado, mayaman, big time, business and politics, kapangyarihan, sentro ang Metro Manila. Kaya maraming challenge. Yan So nanumpa na siya kay Secretary Recto, Executive Secretary. Nung isang araw pa, officially siya na po ang General Manager, pangkalahatan sa pang-operasyon dito sa Metro Manila Development Authority. Ayan, okay? Good luck na lang sa lahat ng mga kawatan. Susunod ba kayo o hindi? O mananatili kayong pasaway? Si Torre, General Manager na inyong kakaharapin dyan sa susunod na ilang oras at araw, lalo sa pagpasok ng bagong taon. Ano ang inyong masasabi dyan? Comment lang.